Hello guys, dito kami sa Hobby Lobby. Merong nagkaroon ng Hobby Lobby dito malapit sa amin. Bango? Amoy pumpkin spice. Ang fall na. Anong lagi mo pinupunta ang section dito? Lahat. Lahat. Ikot-ikot lang. Hanggang gabi na siya dito guys. Anong oras na? 4:20. Matatapos siya 8 o'clock. 4 hours. What's up guys? Another morning day of vlog ulit. Wala lang, it just came into my mind lang naman na mag-share sa inyo ng konting ng mga na-realize and experience ko dito sa Maryland. Well, first, back in 2016 nung nagbakasyon kami as a family dito. Well, nag-umpisa kami sa Pennsylvania na doon kami nagstay sa uncle ko, which is namatay na yung uncle ko yun. And then eventually pinuntahan naman namin yung pinsan tsaka yung auntie ko na nandito sa Maryland yung taon na yun. Tapos mas nagstay ako dito ng matagal sa Maryland nung 2016. So nagustuhan ko siya kasi para kang hindi iba dito. Yun ang pakiramdam noon So tapos inaaral ko yung mga nila noon, mga public transportation. So hindi nalalayo sa parang na nasa Pilipinas ka na maraming options na by means of travel. Hindi siya parang Pilipinas, no? Baga parang yung lang, yung variety ng lang. Yung options lang. Tapos kaya ka parang hindi naiiba dito kasi mixed cultures talaga dito sa sa Maryland. Specifically dito sa Montgomery County. Nagstay ako sa pinsan ko noon habang nag-aaral ako NCLEX sa sa Silver Spring. Ang tingin ko talaga sa Maryland since nung una ako nakapunta dito is diverse. Kaya parang feeling mo hindi ka naiiba dito. Kasi yung mga makakasalubong mo sa daan parang makamukha mo lang din. Hindi, sobrang mix talaga dito ng mga Hispanics, Filipino, mga Vietnamese, Thai, ano pa ba? Mga marami. Korean. Ang daming lahi. So, tapos nung inaral ko yung parang yung history ng Maryland konti. So part pala yung Maryland ng southern states. So pag sinabi mong southern living, 'di ba, parang yung mga dito sa south, sa central, mga ganyan, mga Alabama, Tennessee, so parang North Carolina, South Carolina. Yan, ganun ang living dito sa Maryland. So parang hindi ko ma-imagine na talagang southern part ng southern naman. Even naman ngayon pa rin naman sila, parang considered a southern state pa rin naman ng Maryland. Pero I would say sa tingin ko guys, parang may ongoing gentrification ang dito sa Maryland kasi 3 years kami sa Alabama, which is doon mo talaga mafe-feel yung American Southern living, no? Tahimik, American na American talaga. Simple lang, walang drama-drama, walang gulo-gulo. Actually dito sa Maryland, visually America na America pa rin talaga, no? Structures, roads, lahat. Yung parang unang tingin mo pa lang, parang maiisip mo na, oh, America. Pero sa tingin ko, if you try to live, 2 complete seasons, sabihin natin 2 years, doon mo mararamdaman na parang
hindi mo na maintindihan yung identity ng ano ng Maryland. Kasi sobrang mix ng cultures. Ano na talaga, diverse. Hindi katulad sa mga ano pa, Alabama, Tennessee, ganyan. Ano pa dyan pure pa dyan pure na pure pa rin dyan. Pag doon kayo nakatira, mararamdaman nyo na talaga na ano, hindi ganun ka-diverse. So, mafe-feel mo talaga sa ibang lugar ka. Sa tingin ko, parang may slow or ongoing gentrification ang Maryland. Kaya parang siguro slowly nag-transform siya sa parang identity na parang mixed cultures. Hindi mo na rin maintindihan talaga But hindi siya masama actually. Kung ikaw yung naghahanap ng ayaw mo maging different, no, okay ka dito sa mga diverse na mga lugar. Pero kung nag-explore ka ng mga lugar na ano na yung para bang may signature, ganun, dito parang hindi mo rin maintindihan Kung tatanungin nga ako ng isang magbibisita dito na ano bang specialty ng Maryland kapag sa pagkain, parang wala akong mai-recommend parang hindi ko alam kasi lahat ng meron dito lahat ng pagkain ng iba't ibang kultura meron dito. So siguro kung Maryland food, ano ba talaga, crabs, yun lang naiisip ko Cost of living dito kung nasa ang county kami, medyo mahal ano kasi to parang siya naging extension ng Washington DC, guys. Hindi rin ako makapaniwala sa cost of living dito. Siguro sa ibang part ng Maryland, medyo livable pa. Dito siguro medyo lalaban ka ng konti Lalo na yung mga taxes dito, ganyan, may mga county tax, mga ganun pa. Kasi nung inaaral ko yung kung nasang county kami, Montgomery County, nag-top na mga county to noong 2017 or 2000, mga ganun, 2015 up until 2019, parang ganyan, parang nasa top na county siya. Kaya siguro mahal mabuhay dito. Well, naipilit lang talaga namin ni Nika kasi maganda talaga dito, as in gano'n naman dito, you get what you pay for Pero yun nga lang, diba? Comment kayo kung taga saan kayo, anong sa tingin nyo, kung anong pakaramdam nyo dyan sa lugar nyo, kung ano bang may signature ba dyan sa nyo, kung nasang state kayo or share nyo naman. Pero in terms of jobs, healthcare, mga healthcare, marami dito, sobrang dami dito sa Maryland. Andito yung NIH, ang dami ring mga research facilities dito. Tingin ko kaya medyo mahal din yung cost of living dito sa county na to, Montgomery County. Yung convenience, yun din yung binabayaran malapit sa city, maraming commercials. Tapos dito parang hybrid, guys. Parang alam niyo yun, may lugar naman na tahimik, pero konting travel lang siguro by car. Sabihin natin 10 to 15 minutes, nasa mga commercial complex ka na. And konting drive pa, nasa city ka na. And may access ka sa public transportation kung gusto mo dito ka nakatira sa Maryland tapos nagtatrabaho ka sa Washington DC. Ang dami gumagawa na nagpa-park sila sa train station. Kasi train na lang sila papuntang DC. Same as yung mga nakatira din sa Upper Virginia.
overall experience namin dito as yung talaga dito na kami namumuhay, no? Okay siya. Kasi you will never get bored. Yun ang isa nagpapanalo dito. Kasi parang meron lahat eh. Ewan ko lang sa inyo kung anong klaseng hinahanap nyo, no? Pero sa amin, we're talking about for us, we will never get bored kasi yung variety para sa amin andito. Number 2, pag may bisita ka, ang daming pwedeng i-ano sa kanila. Ang daming pwedeng, alam niyo yun, ang daming options para sa kanya. Ang daming pasyalan. Mga tourist spots. Papuntang Washington DC, sobrang dali lang. Kung ayaw mo mag-drive, maganda may experience yung metro. Malinis naman yung metro dito. Pag sinabi mo metro, yung public transportation, yung train and bus. Malinis. And napaka simple lang yung ride. Hindi na masyadong magpapalit-palit ng mga train, mga ganun. So sobrang simple lang. And yung mga neighbor states niya, very accessible din. Sabihin natin, magkakaroon kami ng bisita galing Pilipinas, dito sa amin titira sa Maryland. Tapos kung gusto naman namin sila ipasyal, ang daming option. Gusto mo mag-DC, mag-New York, malapit ng New York dito, parang easy drive lang naman. Kaya naman 4 hours drive. Tsaka yun nga, may mga sa pagkain, sobrang dami. Iba-ibang klaseng iba-ibang klaseng lahi, culture ng pagkain dito. Unlike, ito na naman tayo sa comparison, unlike nung nasa Alabama kami, parang wala ka nang ibang pwedeng kainan doon, kundi na lang talaga eh, American diner, yung mga steakhouse, mga ganyan. Yung mga diner, mga mga waffles, mga ganyan, mga bacon. American food, ganyan. Eventually, nung nasa Alabama kami, we got tired sa mga option na in-offer ng state na yun. Parang ulit na lang ng ganun. So kung gusto namin kumain ng, well, meron namang doon, Asian buffet. At least parang once a month o twice a month nagaganon kami para mag-reset naman yung namin, taste buds namin. Hindi pangit yung experience namin dun sa hindi diverse na state. Well, napaka-meaningful din ng experience namin sa Alabama kasi makikita mo ma-embrace mo yung American culture talaga eh. American Southern culture. Makikita mo yung yung pamumuhay nila and makakapag-adapt ka. Tsaka importante yun para talaga maintindihan mo yung mga nila, yung culture nila. Kasi kapag feeling ko hindi mo naiintindihan yung kulturang Amerikano o kulturang Amerika, parang pagdating mo sa Amerika, hindi mo alam paano makisama sa mga puti or itim, mga ganyan. Naalala ko nga guys, yung nagbukas yung K-Pot doon, yung Korean barbecue and hot pot sa Alabama. In-invite ako ng mga kasama ko sa ER noon. Kung hindi nyo alam, at ngayon lang kayo nanonood dito, ako lang ang nag-iisang Asian. O sabihin nating Pilipino, ibang demographic sa workplace ko noon sa Alabama.
mixture ng mga puti itim, pero mas karamihan puti ang mga katrabaho ko sa Alabama noon. So dumating yung time na nung kailan parang yung final year ng contract namin sa Alabama, which is yung 2023 na. Parang ilang months na lang matatapos na yung contract namin. May nag-open na Korean barbecue and hot pot doon sa Alabama. So yung isang barkada ko na itim doon, sabi niya, "Marv, I'm going to invite na yung kasama natin dito na off. Try natin doon. Na-try mo na ba doon sa na yun?" Sabi ko, "Yeah, sa ibang state may mga ganyan." Turo mo kami. So sumama ako. Grabe guys, awang-awa talaga ako sa kanila. Parang nabuweirdohan sila sa hotpot. When nilalagay ko yung mga fishball, yung mga karne-karne, parang para silang nandidiri. Parang sinabi nila na parang, ganyan ba talaga yan? Yung meat nilalagay sa sabaw? Tapos natatawa lang ako sa kanila. Pero yung isang itim na kasama ko dun, game na game naman siya. Yung mga medyo weird na yung baby octopus, yun, ginigrill namin. Which is alam naman natin hindi weird para sa atin. Pero nakakatuwa lang kasi talagang parang, alam mo yun, sa food culture, para silang naging isolated. Na hindi pa sila nakakita talaga ng mga ganong klaseng may mga hot pot and grill, mga ganyan. Nakakatuwa lang, no? Hindi kasi pinagtatawanan. So sabi ko, yeah, try and then gawa tayo ng kapag medyo parang hindi maganda yung lasa para sa inyo, pwede nyo i-mask yan. Gagawa tayo ng sauce. So yun, tinuruan ko sila. Really experience nila, parang okay naman daw. Different experience lang naman daw. So guys, yun lang naman na share ko lang naman. Share lang. Thank you, nandiyan pa rin kayo guys. Thank you for watching and see you guys on our next vlog.